Sa mga oras na ito ay hawak-hawak na ni Daesung ang dalawang kristal, at kasunod nito ay lumabas ang notification na sinasabi na nakatanggap siya ng isang uri ng kapangyarihan na tinatawag na Great Meteorite. Binanggit din nito na kung gagamitin niya ang Ether Core na ito, ay maaari siyang makagawa ng isang S-rank na Awakener. Ngunit sa kabila ng pagiging nakakamangha ng item na ito, ay makikitang walang ekspresyon si Daesung, at ang tanging naisip niya ay kung magkano niya ito maibebenta. Pagkatapos nito ay tinanong niya ang kanyang sarili, kung susubukan ba niyang gamitin muna ito para malaman niya ang magiging epekto ng item na kanyang nakuha. Samantala sa labas ng gate, ay makikitang nakanganga ang lahat ng mga hunter na kasalukuyang nagtipon sa labas nito, dahil sa sandaling iyon ay nakita nila na lumabas na mula sa gate si Daesung. Habang tinatawag nila siya sa kanyang pangalan, at sumisigaw ng papuri sa kanya, ay makikita na nga na si Daesung ay sakay ngayon ng kanyang dragon, at maging ang mga S-rank hunter, at ang branch manager ng asosasyon, ay ngayon ay nakatingin na rin sa kanya. Habang si Soyo naman ay kasalukuyang kumakaway sa kanya, at tinatawag siya bilang kanyang master, at pilit na itinuturo ang kanyang lokasyon. Matapos namang makita ni Daesung ang grupo nila, ay saglit siyang napatingin sa kanila, at makalipas pa ang ilang sandali, ay bumaba na nga siya sa harapan nila. Habang ginagawa naman niya ito ay napapasigaw ang mga tao sa paligid, at sinasabi na hindi sila makapaniwala na nagawang maklear ni Daesung ang isang S-rank gate ng mag-isa. Kaya napapatanong tuloy sila kung gaano ba talaga kalakas ang taong ito. Samantala, agad din namang lumapit ang branch manager ng asosasyon, patungo kay Daesung, at sinabi na bilang kinatawa ng asosasyon, ay buong senseridad siyang nagpapasalamat sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito ay nagsigawan din ang mga hunter na nasa paligid, at sinabi na maging sila ay nagpapasalamat sa ginawa niyang ito, dahil nagawa niyang maklear ang isang S-rank gate nang walang nasusugatan o namatay. Kaya dito pa lamang ay lubos na ang kanilang pasasalamat. Sa kabilang banda si Daesung, matapos marinig ang lahat ng ito, ay hindi gusto ang mga ganitong bagay, kaya sa palagay niya ay nakakahiya ang ginagawa ng mga ito. Habang iniisip naman niya ito ay lumapit sa kanya si Soyon, at tinanong siya kung anong klaseng mga halimaw ang natagpuan niya sa loob ng isang S-rank gate. Matapos namang marinig ito ni Harin at ni Hanyol ay napatingin din sila, at inaabangan kung ano ang magiging sagot ni Daesung, ngunit iba sa kanilang inaasahan, ay sinabi niya na wala kahit isang halimaw ang nakita niya sa loob. Tila nagulat naman si Soyon sa sagot na ito, at agad na tinanong kung ano ulit iyon. Sa kabilang banda ang branch manager ay hindi makapaniwala sa sinabing ito ni Daesung, na walang kahit isang halimaw sa loob ng isang S-rank gate. Kaya napatanong siya kung posible ba yon. Sinabi naman ni Daesung na ganun nga ang kanyang naabutan sa loob, ngunit pagkatapos nito ay binanggit din niya, na sa halip na mga halimaw ay nakatagpo siya ng 3 tao sa loob nito, isa na may asul na mata, isang maitim, at isang maputi na lalaki. Matapos namang marinig ito ni Harin ay agad niyang naisip, na ang maitim na lalaki na tinutukoy niya ay marahil ang isa na umatake kay Changsik, at ang maputi naman ay ang siyang umatake kay Dongcheol. Sa kabilang banda ang branch manager, ay iniisip pa rin na hindi kapanipaniwala ang sinasabi ni Daesung na walang halimaw sa loob ng isang S-rank gate. Kaya sinabi na lamang niya sa kanya, na ang asosasyon na ang bahala para higit na mag-imbestiga sa loob ng gate. Sinabi naman ni Hanyol na ang dalawang lalaking iyon, marahil ang umatake kina Changsik at kay Dongcheol, kaya tinanong niya kung sino naman ang isa na mayroong asul na mata. Seryoso namang tinanong ni Harin kung ano ang nangyari sa mga taong iyon, agad din namang sumagot si Daesung, at sinabi na napatay na niya ang dalawa, ngunit ang isa na mayroong asul na mata ay nakatakas. Matapos namang marinig ito ay tinanong ng branch manager kung ang individual ba na mayroong asul na mata ay isang nilalang na nagmula sa spirit realm. Sinabi naman ni Daesung na hindi niya alam, pero sa palagay niya ito ay ang pinuno ng mga nilalang na yon, ngunit sinabi din niya na sa palagay niya ang totoong mastermind ay hindi siya. Pagkatapos nito ay binanggit niya na hindi pa niya masasagot ang ilan sa kanyang mga katanungan, dahil kailangan din niyang i-organize ang mga impormasyon na kanyang nakuha mula sa mga kalaban. Pagkatapos naman ng pag-uusap ni Daesung at ng branch manager, ay agad na tinanong ni Soyon kung ano ang kanyang nakuha sa loob ng S-rank gate.
Agad din namang na-curious ang tatlo nang marinig ang tanong na ito, at iniisip kung ano ang nakuha ni Daesung mula sa gate na ito. Ngunit sa halip na sagutin ito, ay nagkunwari si Daesung na masakit ang kanyang ulo, at sinasabi pa nga na sa palagay niya ay naubos ang lahat ng kanyang enerhiya sa loob ng gate. Kaya nagpaalam na siya sa kanila at sinabi na makipag-usap na lamang kay Chanho para sa mga detalye ng gusto nilang itanong sa kanya. Samantala si Soyeon ay meron pa sanang gustong sabihin sa kanya, ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin ay bigla na itong nawala, at habang iniisip pa niya kung paano niya uli makikita ang kanyang master, ay iniisip naman ni Harin na dahil napaslang na ang dalawa sa umatake sa kanila, ang tanging pagtutuunan na lamang niya ng pansin ay ang pag-recover ni Dongcheol. Habang si Hanyul naman ay iniisip na marahil ang nilalang na tinutukoy ni Daesung na may asul na mata ay isang bagong kaaway na kailangan nilang kaharapin. Samantala, matapos gawin ni Daesung ang pag-clear ng mag-isa sa isang S-rank gate, ay agad din itong lumabas sa mga balita sa iba't ibang parte ng mundo. Binanggit pa nga sa isa sa mga balitang ito, na sa kauna-unahang pagkakataon ang isang S-rank gate ay na-clear ng mag-isa. At dahil dito ay tumataas na din ang ranking ng kanilang bansa, bilang isa na mayroong pinakamalalakas na hunter sa buong mundo. Samantala sa sandaling ito, ay sumisigaw sa tuwa ang presidente ng fan club ni Daesung sa kanyang live stream, at sinasabi pa nga na ang kanyang idol ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Habang ang mga netizens naman na nanunood sa kanya, ay todo rin ang papuri sa kalakasan na ipinakita ni Daesung. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang manunood kung sino ba siya sa palagay nila, pagkatapos ay pinagmalaki niya na siya lang naman ang leader ng pangklob ni Daesung, at ang nag-iisang sumusubaybay kay Daesung, simula pa noong unang paglabas nito. Pagkatapos nito ay sinabi niya na tingnan muna nila ang mapa ng mundo upang makita nila ng lubusan kung bakit napakalaki ng achievement ng nagawang ito ni Daesung. Pagkatapos ay itinanong niya sa kanyang manunood kung gaano na karaming mga bansa ang nakapag-clear ng isang S-rank gate. Kasunod nito ay inisa-isa niya ang mga bansang nakagawa nito, at sa huli ay sinabi niya na ang pagkakaiba ng nagawang ito ni Daesung sa kanila ay tanging siya lamang ang mag-isang nakapag-clear ng isang S-rank gate, kaya hindi mapapantayan ang record niyang ito. Sinabi din niya na ang katotohanang ito ay nagpapatunay lamang na si Daesung nga ang dapat na maging number 1 hunter sa world ranking ngayon. Matapos naman niyang sabihin ito ay agad na nagkomento ang mga bashers, at sinimulang magkomento ng negatibo tungkol kay Daesung, at sa mga sinabi nito na wala siyang natagpuan na halimaw sa loob ng isang S-rank gate. Matapos namang mabasa ito ay napapamura na ito sa kanyang isipan, dahil harap-harapan ng mga ito na nilalait ang kanyang idolo, kaya agad niyang pinagmumura ang mga ito at sinabi na ibaban niya na sila sa kanyang live stream, at sinabi pa na ginagawa lamang ito ng mga ito dahil naghahanap lang ang mga ito ng away. Samantala, upang patunayan na tama ang lahat ng kanyang sinasabi, ay tinawagan naman niya ang chief ng Porter clan na si An Daesung. Matapos nitong sagutin ang kanyang tawag, ay agad niyang tinanong kung sila ba ang maghahandle ng S-rank gate na natapos na ni Daesung, ngunit matapos sagutin nito ang kanyang tanong, ay nanlaki ang kanyang mata sa gulat dahil sa mga sinabi nito. Samantala sa opisina ng Daesung clan, ay makikitang abalang-abala sa pagsagot ng mga tawag ang ngayon ay naging sekretarya na si Choyong. Dahil sa sandaling ito ay sunod-sunod ang naging tawag ng mga iba't ibang istasyon ng mga balita mula sa iba't ibang parte ng mundo, at tinatanong siya tungkol kay Daesung. Matapos namang sagutin ang huling tawag, ay sinabi niya na nandito lamang siya dahil inutusan siya ng kanilang chief na pansamantalang tumulong sa mga bagay may kinalaman kay Daesung, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala karami ang kanyang magiging trabaho. Pagkatapos maisip ito, ay nagsimula na namang tumunog ang mga telepono at isa-isa na naman niyang sinagot ang mga ito. Samantala si Chanho ay kasalukuyang tinatawagan si Daesung, dahil maging siya ay na-stress na mula sa mga iba't ibang tawag sa kanya, at hinahanap si Daesung. At nang hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag ay napapatanong siya kung bakit hindi nito sinasagot ito, dahil malapit na siyang mabaliw sa pag-pressure sa kanya ng iba't ibang organisasyon. At nang hindi talaga siya magtagumpay na matawagan ito, ay nag-text na lamang siya dito at sinabi na kailangan nilang magsagawa ng isang press conference, dahil ang kanilang mga telepono ay hindi na tumitigil sa pag-ring.
Nakiusap pa siya na sagutin nito ang kanyang mga tawag. Sa kabilang banda si Daesung naman ay mahimbing na natutulog, kaya pala hindi nito nasasagot ang kanyang mga tawag. Samantala sa sandaling si Chanho ay napapabuntong hininga na lamang, at sinasabi na bakit pa kasi kinailangan niyang mag-isang pumasok sa gate na iyon, kung pwede naman siyang magsama ng ilang mga tao sa loob ng gate. At dahil tuloy dito ay pinuputakte na sila ng iba't ibang mga media na gustong ma-interview sila. Sa altar ng Honses Blood Demons, ay kasalukuyang tahimik na nakaluhod si Ramis ang high priest ng Hekaton, na tila ba ito ay nagdarasal sa mga estatwa na nakapalibot sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay dumating ang nakalaban kanina ni Daesung, at sinabi na nandito siya para makipagkita, magulat sa kanya. Pagkatapos nito ay inilahad na niya na nagkaroon ng problema sa Earth. Nang marinig naman ito ng High Priest, ay tinanong nito kung ano yon, kaya sinabi niya na sa palagay niya ang hari ng demonic nebula ay kasalukuyang nasa Earth. At noong sila ay naglaban ay nagawa nitong makuha ang ilan sa kanyang memorya, at sa palagay niya ay nalaman na rin nito ang tungkol sa kanilang mga plano. Matapos namang marinig ito ng High Priest ay sandali itong natahimik, at pagkatapos ay ibinagsak niya ang kanyang tungkod, at saka iniutos na ang paggawa ng mga gates sa Korea ay pansamantalang ihihinto, at kailangan na nilang maghanda para sa isang digmaan, laban sa mga taga-heaven. Matapos namang marinig ang utos na ito, ay kinumpirma ito ng bishop, at sinabi na isasagawa niya kaagad ang kanyang utos. Samantala sa headquarters ng World Hunter Association, ay makikitang nakalatag sa lamesa ang mga magasin kung saan front page si Daesung, at ang kanyang mga nagawa nitong mga nakaraang araw. Sa mga oras pala na ito ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang pagpupulong ang mga miyembro ng World Hunter Association, at makalipas nga ang ilang sandali ay binanggit ng presidente ng World Hunter Association, na si Darren Anderson, na sisimulan na nila ang pagpupulong tungkol sa S-Rank Gate na nangyari sa Korea. Hanggang dito na lang muna ulit mga idol, dahil hanggang dito lang ang bagong release na chapter para sa manhwa na ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel. At kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.